Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po nagbabalik pong muli. Samahan niyo pong muli, magkumentuhan po tayo dito po sa Tambayan mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisahan na po natin mga kababayan, komentuhan po natin. Ito pong mga congressman, ito pong institusyon ng House of Representatives, ng Kamara, ay talagang hindi po sila titigil hanggat hindi po natatapos ang kanilang plano pabagsakin ng mga Duterte. Napapunta na po, nakita naman po natin kung paano po ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Nasa dahid na po. Kahit po magkahudas-hudas na po, magkawindang-windang na po, kahit magka-kidnap na po ang ginawa, pagtitrader sa ating bansa, sa ating judicial, sa ating soberenya, ay gagawin po nila para lang mapabagsak mga tambay. Dahil po sa kapangyarihan, may kasama pang pera at droga ayon sa Vice President, ay gagawin po nila. Kaya po pilit po nilang tatrabahuhin ang Vice President. Dahil po sa napakarami po nilang karga-karga ayon sa Vice President, isang damukal na korupsyon. Lalo-lalo sa mga institusyon na ito mga kababayan. 3 taon, puro pera. Kaya po hindi papayag ang mga congressman na mabaliktad ng sitwasyon dahil sila po ang inuusig ng taong bayan. Hinahanap ng taong bayan ang pera kung saan nila dinala mga kababayan. Kaya po hindi po titigil ang mga congressman na ito, ang institusyon na ito, para mapagtakpan ang kanilang itinatago pero nabuyang-yang na, talagang natuklasan na ng mga Pilipino dahil sa Vice President at lalong-lalo sa dating Pangulong Duterte ang ginagawa sa ating kaperahan sa loob ng 3 taon, mga kababayan. Kaya po, talagang kahit po sinabi na wala naman talaga ground na impeachment ang Vice President, pero gagawa po talaga sila ng pamamaraan, mga kababayan. Dahil nga po, hindi na sila mananalo sa halalan. Kaya kailangan nilang gawin ito. Di po ba? Pakinggan po natin ang balita at komentuhan natin. Erlo Pingas para sa Matadag Agila. Matatag, matapa, matapa. Minamadali na ng House Prosecution Panel ang Senado para masimulan na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasabay nito, naghain sila ng motion to issue summons sa Senado para agad na pasagutin si VP Sara sa isinampang reklamo sa kanya sa loob ng 10 araw. Karagdagang detalye sa live report ni Vic Suminta. Vic. Nais ngayon ng prosecution panel ng Kamara na umaksyon na ang Senado kaugnay sa impeachment case na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte na nakabinbin sa Senado, alinsunod na rin sa isinasaad ng konstitusyon. Personal na naghain ng motion for the issuance of writ of summons sa Senado ang House Impeachment Prosecutors para kay Vice President Sara Duterte bilang respondent sa impeachment case na nakabinbin sa Senado. Ang House Impeachment Prosecutors na nagpunta sa Office of the Senate Secretary General ay pinangunahan ni House Minority Leader Marcelino Libanan kasama ang kapwa Congressman Prosecutor na si Congressman Rods Gutierrez at sina House Deputy Majority Leader Paulo Ortega at House Assistant Majority Leader Jay Conghun. Sinabi ni Congressman Libanan na ginagawa lamang ng House Prosecution Panel ang kanilang constitutional duty upang hilingin sa Senado na pasagutin si VP Sara sa mga article of impeachment sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang writ of summons. Kahit ano pong ginagawa natin, dahil napakahalaga po ito, ay kailangan gumulong kaagad ang impeachment. At dahil po dito ay nag-motion kami na isyuhan ng summons ang ating Vice President para sagutin na po niya at kung maaari, kung kaya nila, napakita naman nila na kaya nila, nung mag-hearing sila sa Senado, magtrabaho po kami. Dahil noong March 23,
nag-release po ako ng press release kung anong kahalagahan ng impeachment. Sa isang maikling statement, inihayag ni Senate President Chis Escudero na ire-refer niya sa legal team ng Senado para pag-usapan ang motion for the issuance of writ of summons ng House Prosecution Panel para kay BP Sara. Ali, alam naman ng lahat na sa ngayon ay kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands, si Vice President Sara Duterte para... Yan po mga tambay, ang pinagtatrabahuhan po. Yan po ang trabaho po ng mga congressman sa 19 Congress. 3 taon po yan. 3 taon po tayo dinala sa pamumulitika ng mga congressman, mga representative po ng ating mga bayan, ng ating mga syudad, ng ating mga probinsya. Yan. Yan po. Diyan po tayo dinala sa 3 taong trabaho, pamumulitika, mga kapita-pitagang congressman, mga tambay. Totoo po ba ang kanilang ibinibintang sa Vice President? May katotohanan po ba, mga kabayan? Sino po ba ang maraming karga-karga ng korupsyon, mga kabayan? Sino po ba? Sino? Di po ba sila? Ano po natuklasan sa institusyon nila kahit mismo ang Vice President? Ano po natuklasan? Kontrolado po nila ang pera ng bayan. 2 tao lang po ang may control nung panahon po ng DepEd Secretary, ang Vice President. Saldico at ang Speaker ayon sa Vice President. At talagang napakalalaki pong pera ang natuklasan ng Vice President yan. May mga pasobre pa raw, mga kabayan. At bilyon-bilyon po ang isinisingit nila. Dahil nangyari po yan sa DepEd nung siya po ay Secretary ang Vice President. How many billions ang isinisingit nila pagdating sa BICAM? DepEd pa lang yan. Natuklasan ng Vice President. Ganun po katindi ang trabaho po nila sa pera ng taong bayan. Hindi natin alam kung gaano nila katagal ginawa yan. Inumpisahan kaya nila ito ng 2023? Kasi itong 2025, pumotok din po. Yung budgeting na naman, 2025. Napakarami po nilang iniwanan, puro blanco. Pero, bigla pong nagkanumero, hindi bababa sa 241 billion daw, ayon kay Congressman Ungab, mga kabayan. At ano pa natuklasan sa kanila? Yung kanilang mga MOOE at mga extraordinary expenses ay liquidation by certification lamang, mga tambay. Tingnan nyo, napakatindi. Ganun po sila katitindi. At wala pong public hearing ang kanilang budget. Hindi po natin nakikita pina-public hearing. Ganun po sila ka-special. Hindi uso sa kanila mga resibo. Ganun po ang natuklasan ng taong bayan. Napakarami pong anomalya, issue ng kaperahan. Pero kailangan po nilang dalhin sa Vice President. Ganun po katindi, mga kababayan. Ni isang korupsyon, wala silang inimbestigahan. Napakarami pong issue ng korupsyon. 3 taon, mga kababayan. 3 taon. Gobyerno ng binagoong Pilipinas, napakaraming issue. Kasama po ang institusyon nila ng Senado at Kongreso. Isang damukal na pera. Hindi maipaliwanag dahil nagtatakipan yata sila. Magkakasabwat yata sila, mga kabayan. Wala ni isang tumayo. Mga kabayan, wala ni isang tumayo. Meron man tumayo, mga tambay, ayaw naman bigyan ng committee ng speaker yata, mga kabayan. Di po ba? Ganyan po katindi ang ginawa po nilang pagtatakip, takipan. Pinoprotektahan nila ang isa't isa. Mga kabayan, ganyan po katindi. Kaya po kailangan nilang pabagsakin ang Vice President Sara Duterte. Sa dami po na natuklasan, may mga hawak na ebidensya ang Vice President. Kumpleto po yan. Mga kabayan, yung ginawa po nila, korupsyon, ayon sa Vice President, lalo nung DepEd siya, nakita po ng 2 mata, dokumentado, meron, tsak na meron pong hawak, tsak na may hawak pong dokumentado ang Vice President. Kung paano po nila ginawa, mga kabayan, kung paano po nila lagyan ng mga extraordinary ang mga ahensya po katulad ng DepEd, mga kabayan. Ibang klase po itong mga politiko na ito. Sandamukal po ang korupsyon.
na natutuklasan pati ang dating Pangulong Duterte. Isang damukal na estapa ang ginawa sa pera ng bayan, pero ang mga congressman nakatutok lang po sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng Duterte at sa mga vlogger ng mga Duterte daw na sinasabing fake news pa. Yan lang po ang tinututukan nila. Kaalyado ng mga Duterte, mga vlogger daw po ng Duterte na tinatawag pa nilang fake news. Ganyan po sila katitindi. Ibang klase po. Pero pagdating sa korupsyon, tulog, bingi, bulag, pipi sila mga kabayan. Isang damukal, mga tambay. Ginto pa lang, mga tahimik. Flood control, tahimik. PhilHealth, tapos isiniro mo pa. Siniro mo pa. Grabe. Grabe po, di ba? Kinuhanan mo na ng pera, siniro mo pa budget. Ganun po sila katindi. Mga kabayan, wala pa dyan ng SSS, PDIC, GSIS. Di ba? Maharlika Investment Fund. Ganun po. Pati yung bumagsak na tulay, ang laki po ng binadget nila ron. Di ba? Yung sa Isabela. Mga kabayan. At issue ng droga. Issue ng droga ng Pangulo, wala pong nag-iimbestiga. Ganyan po sila katambay. Ganyan po katindi itong mga congressman na ito. Kaya nga po mga kabayan, kaya po nila minamadali ito. Alam naman po natin kung bakit po nila minamadali. Sinusuka na po sila ng taong bayan. Sukang-suka na po. Dirin-diri na ang taong bayan sa kanila. Wala po silang ginawang trabaho sa ating bansa. Wala. Maliban po sa issue ng mga korupsyon at pamumulitika. Mga kababayan, sinusuka na po sila. Mga kababayan, kung ang magiging mas matalino pa po ang taong bayan sa panahon po natin ngayon, gagamitin lang po talaga ang utak, mga kababayan, dahil nga po sa dami ng pera na lumalabas po ngayon sa pamumulitika. Kung gagamitin lang po natin ang utak natin, dahil po yan ay mga corrupt din naman yata, kinurap. Pera din po natin yan, yung ipinamimigay nila. Kunin lang po natin. Kunin. Atin din yan. At ibasura po natin sila. Lalo na yung nagpapamigay ng pera. Pagka nagpapamigay ng pera yung mga politiko, ibig sabihin, galing sa hindi maganda yon. Galing sa nakaw. Di po ba? Galing sa pandudupit. Pangungurakot, di umano. Di ba? Sa tingin nyo, pag nanalo sila, hindi nila ulit gagawin yun. Gagawin at gagawin at gagawin nila yun dahil nga sa kaswapangan, sa pagiging greedy, sa kayamanan at sa kapangyarihan. Di po ba? Isip-isip. Mga tama, itong impeachment na ito, inililigaw lang po nila. Inililigaw at tinutwist. Tinutwist lang nila ang issue. Sila kasi ang nasa hot seat. Yung usapin sa Korte Suprema, 2025 national budget, mga kabayan, yung mga tao na yan, yung mga politiko na yan, yan ang dapat lahat i-impeach. Magmula sa presidente hanggang sa mga congressman, senador na involved sa 2025 national budget, sila po dapat ang ma-impeach. Hindi ang Vice President. Mga kababayan, silang mga sangkot dyan sa 2025 national budget. Dahil mismo ang Pangulo pinirmahan yan. Sila dapat sila lahat ang ma-impeach. Hindi ang Vice President. Dahil sa daming pera, sa dami ng pera na kinu-question natin. At mismo ang Supreme Court at kinu-question na rin ang Korte Suprema. Di po ba? Isang damukal, trilyon, bilyon ang pinag-uusapang pera. Saan nila nilalagay? Yung iba nilalagay saan? Saan program? Ano sabi ni Atty. Vic? Ang unprogram daw ay yan daw ang kanilang, mga kabayan, pork barrel. Pork barrel daw po ng mga politiko yan. Ganyan po sila katitindi. Kaya hindi po nila magugustuhan ng isang Vice President na maging Pangulo. Dahil sila pong lahat ay magkakaproblema. Baka maglayasan pa sa Pilipinas yang mga yan.
Maglalayasan po lahat yan sa dami ng alam ng Vice President na ginawa nila. Korupsyon. Korupsyon sa dami ng alam ng Vice President. Hindi nila magugustuhan na maging presidente yan. Sila, sila ang unang tatamaan at puputukan at madidisgrasya. Mawawala sa Pilipinas yung mga yan. Kaya hanggang nasa power pa sila at hindi pa sila dinidemolish at pinaplas sa inidoro ng mga Pilipino at wala pang halalan, talagang pipilitin po nila yan. Mamadaliin nila yan. Aaraw-arawin nila yan. Mamadaliin nilang ma-impeach yan. Nakabayan. Kaya lang ang taong bayan, gising na ang Pilipino sa ginawa nilang pandarambong. Pagnanakaw, kurap, ang ginawa nila sa pera natin, di umano, mga kabayan. Ibang klase. Kaya yung ginagawa nilang ito, wala na kayong magagawa. Hindi na kayo tanggap ng mga Pilipino. Wala na say. Wala nang naniniwala sa inyo, mga congressman. Pagdating sa issue na sinasabi nyo kurap ang Vice President, kayo ang napakaraming dapat sagutin sa taong bayan about sa korupsyon. Hindi ang Vice President. Kayo mismo, for how many long years? Dekada na. Dekada nang ginagawa ng institusyon ng Senado at Kamara. Mga kababayan, MOOE, mga tamay, MOOE at extraordinary expenses. Liquidation lang by certification. Dekada na. Hindi ba dapat yung mga ganyan? Mga kabayan, binibitay na dapat yan, di umano? Di ba? Binibitay na yan sa dami ng korupsyon. Yata sa haba ng panahon. Di po ba? Silya Electrica po yan. Di po ba? How many long years na po nilang ginagawa yan? Ngayon lang po lumabas yan. Ngayon lang po nung matuklasan po ni dating Pangulong Duterte at ni Miss Sasasot Rugandos. Hinamon pa nga ni dating Pangulong Duterte yan eh. Buksan nyo ang libro nyo. Buksan nyo. Meron ba nagbukas? Wala. Kasi totoo. Pag walang nagbukas, ibig sabihin, totoo. Di po ba? May tinatago. Di po ba? Kaya ito, nakita nyo po, naglalakihan. Nakita nyo po, mga bayan, ang mga itsura. Putok na putok. Saganang-sagana. Hindi lang yata sagana sa pagkain. Saganang-sagana pa yata sa pera. Sagana-sagana pa yata sa ginto dahil nawala yung ginto. Hindi maipaliwanag. Hindi kaya? Mga kabayan. Kaya tayo, gising na po tayo mga kabayan. Kaya po, boboljakin po natin ang boboljakin niya mga congressman na yan, mga kabayan. 3 taong nagtrabaho bilang, hinalal ng taong bayan yung mga congressman para lang po mamulitika, magpabagsak at mag-trador sa bayan. Mga kababayan. Yan lang po. Mag-trador sa bayan, maghudas, mangurakot di umano. Mga bayan, puro politika ang tinrabaho. Mga bayan, ganyan po ba ang gusto natin lingkod bayan? Nahandyan ang problema ng bansa, kahirapan, kakawalan ng trabaho, napakaraming, napakataas nating mga bayarin. Wala po silang ginagawa. Puro pamumulitika lang. Mga kabayan, inidoro po lahat yan. Inidoro po lahat yan, mga tambay. Wala pong kakwenta-kwenta at kasilbi-silbi. Hindi naman po lahat. Meron pa rin po mga ilan-ilan dyan na nagtrabaho po para sa kanilang mga kababayan. Sa ating mga kababayan. Hindi naman po lahat. Pero majority po dyan, basura. Mga kababayan, basura na, magnanakaw pa di umano, mga kababayan. Ibasura po natin yan. Wala po yan. No say po yan, mga bayan. Hindi na po katanggap-tanggap sa atin yung mga politiko na yan. 3 taon, dinala tayo sa issue ng korupsyon. Korupsyon na hindi po nila maipaliwanag, walang mga investigasyon. Isang damukal na korupsyon, walang investigasyon. Nagtatakipan. Tapos ngayon, ipamumuka sa atin ang korap Vice President. Sila yung napakaraming
How many long years na, dekada na, puro pera, nakatago, walang public hearing, tapos sila ngayon na magmamalinis, hiyang-hiya naman tayo sa mga ulupong na ito, hiyang-hiya naman tayo sa mga buhaya na ito, mga tambay, nakakahiya naman, oh. Hiyang-hiya naman tayo sa mga ulupong, sa mga buhaya. Akala mo kay Lilinis humawak ng pera, dekada na, nakatago ang kanilang mga pondo, walang public hearing, certification by liquidation lamang, liquidation by certification lamang, ibang klase itong mga congressman at senador na ito. Mga kabayan, sila pa ngayon na napakalinis ang tingin nila sa sarili nila. Mga kabayan, nagpapakatupa ang mga kambing. Ang mga kambing nagpapakatupa, mga kabayan. Unbelievable. Muli po mga tambay, kilala naman po ninyo yan, yung mga nagmamadali ng impeachment sa Vice President. Kilala nyo po yan, mga congressman nyo. Huwag nyo na po ibalik yan. Kung ayaw nyo po na magkaroon ng mga kambing na nagpapakatupa ng mga politiko, mga ganid, swapang sa kapangyarihan yata at sa pera di umano, mga kababayan. Nakita naman po natin mga pinagagawa nila. Nung kahuli-huli magkakasabwat pa yata sila sa pagtitrador sa ating soberenya. Pagtataksil sa bayan, paghuhuda sa ating judicial at sa ating kababayan na dating Pangulo na itinapo nila na parang hayop ipinamigay sa dayuhan. Ganun po sila kasasamang mga politiko, mga kababayan. Muli po, bago po tayo magtapos, nagpapasalamat po muna si Kamanong sa mga nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po sa mga nagbibigay ng biyaya po. Maraming salamat po mga kababayan. Thank you po kina Kingston ng 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahut, 4531, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks, 1077, Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes 8529 ng California, USA, Danilo Basan Jr. na Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, 1221, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Faras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin 85, Kingdom of Saudi Arabia, Richard Masillones, Dennis Velasco 8467. Maraming salamat po mga kababayan. Shoutout po at mabuhay po kayo mga kababayan. Ingatan nawa po mga kababayan. At shoutout din po sa mga kababayan natin sa buong bansa, sa kasulok-sulukan ng ating bansa. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo, mga kababayan. Lalo po sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan. Makiisa po tayo doon po sa gaganapin po natin na sinasabi po ng ating mga kababayan sa Europe, yung week zero remittance po, mga tambay. Makiisa po tayo at ipakita po natin sa ating pamahalaan na wala po silang kakwenta-kwentang lingkod bayan. Lalo po pagdating sa paghawak ng ating pera, mga kabayan. Walang kakwenta-kwenta. Napakaraming issue ng korupsyon, mga kabayan. Makaisa po tayo sa zero week remittance po, mga tambay. I-zero po natin hanggat maaari. Kahit po isang linggo, isang buwan, hanggat maaari po, mga tambay. At malaman po nila na hindi po natin nagugustuhan, lalo po ng mga OFW, ang ginagawang pagpapatakbo sa ating gobyerno ng mga ulupong, mga tambay at mga buhaya di umano sa ating bansa. At syempre po, sama po natin sa panalangin na maingatan po, lalo po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte
At syempre po, makabalik pa po siya at makauwi sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Thank you po sa gusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kabayan. Sa muli, ingatan nawa. Bye-bye!